Napatigil si Filma nang biglang bumagsak si Hazel sa malamig na sahig. Ilang segundo lang ang nakalipas ay matatag itong nakatayo. Matatalim ang mga mata, matibay ang pananalita, at bakas sa katawan ng tapang. Ngunit sa isang iglap, para bang hinigop ng lupa ang lahat ng lakas niya. Nanlaki ang mga mata ni Filma at nanginginig ang mga kamay niyang mabilis na lumapit kay Hazel. Sinubukan niyang unawain ang nangyari. Umaasang isa lamang itong malupit na biro, isang nakakatakot na eksenang magtatapos sa tawa. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Hazel. Mabigat ang tinig sa takot at pangamba. Hinaplos niya ang mukha nito. Marahang tinapik ang pisngi, ngunit walang tugon. Bawat sandali ay lalo pang bumibigat sa kanyang dibdib, para bang may lubid na unti-unting humihigpit sa kanyang lalamunan. Nang mapagtanto niyang hindi na gumagalaw si Hazel, hindi na tumutugon, napasigaw siya sa takot. Kumalat sa hangin ang desperado niyang paghingi ng tulong. Agad dumating ang mga pulis. Natagpuan nila si Filma na halos hindi makatayo, nanghihina, yakap-yakap ang walang malay na katawan ni Hazel. Nanginginig ang tinig niyang nagmamakaawa, halos nakaluhod, hinihiling na iligtas si Hazel. Ipinaliwanag niyang wala siyang ginawang masama, wala siyang kasalanan, at hindi niya alam kung bakit biglang bumagsak si Hazel. Ngunit nang hawakan niya ang kamay nito at hanapin ang pintig, tuluyang gumuho ang pag-asa. Wala na. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Filma. Tumawag ang mga pulis ng saklolo at agad na dinala si Hazel sa ospital. Sa ambulansya, tahimik na nakaupo si Filma, nakatitig sa maputlang mukha ni Hazel. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling sandali nito, ang tapang, ang determinasyon, ang matatag na tingin. Hindi niya matanggap na ang masiglang babaeng nakita niya ilang minuto lang ang nakalipas ay ngayoy walang buhay. Sa ospital, mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse. Ginawa nila ang lahat upang mailigtas si Hazel. Ngunit sa kabila ng bawat pagsisikap, bawat agarang hakbang, idineklara ng mga doktor, wala na si Hazel. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa silid, nag-iwan ng anino ng dalamhati sa bawat puso. Para kay Filma, parang nabingi siya sa mga salitang iyon. Hindi siya makapaniwala, tumatanggi ang isip niyang tanggapin ang katotohanan. Ilang sandali lang ang nakalipas, matapang at buhay si Hazel. Ngayon, alaala na lamang siya. Ipinaliwanag ng mga doktor na wala siyang kasalanan. Ang pagpanaw ni Hazel ay dulot ng biglaang pagbabara sa mga ugat sa kanyang utak. Isang hindi inaasahang pangyayaring hindi mapipigilan. Gayunman, nanatiling mabigat ang dibdib ni Filma. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili. May senyalis ba siyang hindi nakita? May pagkakamaling nagawa? May pagkakataong nasayang upang mailigtas si Hazel? Sa gitna ng pagdadalamhati, agad niyang tinawagan si Manuel. Nanginginig ang mga kamay niyang ibinulong ang nangyari. Tahimik na nakinig si Manuel, ramdam ang bigat ng bawat salita. Sinabi niyang, manatili lamang siya roon, maghintay, dahil paparating na siya. Nagmadali siyang pumunta sa ibinigay na address, puno ng pag-aalala at takot. Ngunit pagdating niya roon, nagulat siya. Walang tao. Tahimik ang lugar, para bang walang naganap. Muli niyang tinawagan si Filma. Puno ng pagkalito at pag-aalala ang tinig. Tinanong niya kung nasaan sila dahil wala siyang nadatnan sa lugar. Ipinaliwanag ni Filma na papunta na sila sa ospital. Dala si Hazel, umaasang magigising pa ito. Umaasang may himalang mangyayari, kahit alam niyang unti-unti nang nawawala ang pag-asa. Habang papunta sa ospital, lalo pang bumigat ang kanilang damdamin. Lumubog si Filma sa guilt at dalamhati, habang si Manuel ay nilamon ng pag-aalala, hindi alam kung paano haharapin ang balitang naghihintay sa kanya. Ang pagpanaw ni Hazel ang naging simula ng mas malalim na sigalot. Nagbukas ito ng napakaraming tanong na walang madaling sagot. Nag-iwan ng sugat na hindi agad maghihilom. Ang katahimikan ng ospital,
at ang mabibigat na tingin ng mga kaanak ay unti-unting humubog ng mas malaking kuwento tungkol sa relasyon, tiwala, at mga lihim na maaaring magbago sa kanilang kapalaran. Nang ibalita ni na Manuel at Filma sa pamilya ang pagpanaw ni Hazel, napuno ang bahay ng katahimikang halos hindi kayanin. Tumagos sa puso nila ang balita na parang patalim. Wala ni isa ang handa sa ganitong wakas, kahit matagal nang may sugat ang kanilang ugnayan dahil sa sama ng loob, galit, at pagkadismaya. Ngunit hindi nila maikakaila. Minsan, bahagi ng buhay nila si Hazel. At dahil doon, mas mabigat ang kanilang pagdadalamhati. Lumusong sa malalim na pagluluksa ang pamilya ni na Filma at Manuel. Bawat luha ay may dalang tanong na walang kasagutan. Bawat hikbi ay may kasamang alaala na nais sana nilang kalimutan. Paulit-ulit na sinabi ni Filma sa sarili na hindi niya kasalanan ang nangyari. Pilit na pinapakalma ang kanyang konsensya. Hindi kami masamang tao. Hindi namin ginusto ang wakas na ito. Paulit-ulit niyang inuusal sa kanyang isip. Sa kabila ng lahat, nanatili sa kanilang mga puso ang katotohanan. Minahal nila si Hazel, kahit puno ng sakit at pagtitiis ang pagmamahal na iyon. Nang malaman ng mga bata na wala na si Hazel, tuluyang gumuho ang kanilang damdamin. Napuno ang bahay ng iyak at sigaw. Bawat isa ay may dalang sariling alaala tungkol kay Hazel. May galit, may lungkot, may pagsisisi, may pagkalito. Si Manuel, na matagal nang nagpakatatag, sa wakas ay bumigay. Kita sa kanyang mga mata ang pagod at bigat na matagal na niyang pasan. Si Filma, na pilit na nananatiling matatag para sa mga bata, ay tuluyang nasira nang harapin ang katotohanan ng pagpanaw ni Hazel. Sa gitna ng luha ng pamilya, huminga ng malalim si Manuel. Pinagtipon niya ang lakas ng loob upang magsalita. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit bawat salita ay may dalang mabigat na katotohanan. Isang katotohanang nagbukas ng bagong yugto sa kanilang buhay, kung saan haharapin nila ang sugat, dalamhati, at realidad na hindi na mababago. Ipinaliwanag ni Manuel sa kanyang mga anak na gaano man kasakit ang mga nagawa ni Hazel, gaano man sila nasaktan o nadismaya, hindi nila maikakailang minsan ay naging bahagi siya ng kanilang buhay. Asawa niya si Hazel at miyembro ng kanilang pamilya. At dahil doon, naniniwala siyang nararapat lamang kay Hazel ang isang marangal na burol at libing. Hindi ito tungkol sa paglimot sa kanyang mga pagkakamali, kundi sa pagkilala sa kanyang pag-iral bilang isang tao. May kahinaan, may pagkukulang, at hindi perpekto. Agad na sumang-ayon si Filma. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit na matagal niyang dala, malinaw sa kanyang mga mata na ayaw na niyang kumapit sa puot. Inamin niyang sinaktan siya ni Hazel. Pinigo siya at minsan ay halos wasakin siya. Ngunit kahit ganoon, hindi iyon sapat na dahilan upang ipagkait kay Hazel ang isang marangal na pamamaalam. Para kay Filma, ito ang daan tungo sa kanyang sariling paglaya. Isang paraan upang bitawan ang bigat ng hinanakit na matagal niyang kinimkim. Habang nag-uusap sila, nakatayo si Colin sa di kalayuan. Namumula ang kanyang mga mata, puno ng luha habang nakatitig sa malamig na katawan ni Hazel. Nag-uunahan sa kanyang dibdib ang samut-saring emosyon, alaala ng di makatarungang pagkakakulong, hapdi ng masasakit na salitang binitawan ni Hazel, at lungkot na hindi na maaayos ang kanilang relasyon. Dahan-dahan siyang lumapit at, sa nanginginig na tinig, humingi ng tawad kay Hazel. Hindi dahil sa kasalanan niya, kundi para sa mga sandaling nagtalo sila. Sa mga salitang nasabi niyang hindi na mababawi. Para sa kanya, ang paghingi ng tawad ay hindi kahinaan. Ito ay paggalang sa kanyang konsensya. Isang paraan upang isara ang mapait na kabanata ng may katapatan. Nang marinig iyon, lumapit si Manuel sa anak. Sa kalmadong tinig na may lalim, sinabi niyang tama ang kanilang ginagawa. Tama lamang na pagluksa nila si Hazel
kahit marami itong pagkakamali. Ipinaalala niyang sa huli, si Hazel ay tao, isang taong nalulunod sa sarili niyang kahinaan, pagkukulang at pasanin. Ang pagkilala sa kanyang pag-iral ay hindi nangangahulugang nawawala ang sakit na idinulot niya. Ito ay pagtanggap lamang sa komplikadong katotohanan ng buhay. Bawat tao ay may mga laban na hindi nakikita ng iba. Sa mabigat na katahimikang sumunod, napilitan ang bawat miyembro ng pamilya na harapin ang sarili nilang damdamin. Galit, lungkot, pagsisisi, at ang hindi maitatangging katotohanan na wala na si Hazel. Ang pagpanaw ni Hazel ay hindi lamang pagtatapos ng isang buhay. Ito ang simula ng mas malalim na pagninilay para sa pamilya. Ang mga sugat na iniwan niya, ang mga tanong na walang kasagutan, ang nagtulak sa kanila upang gumawa ng mga bagong pasya, kung paano sila magpapatuloy bilang isang pamilya. Habang papalapit ang oras ng libing, napagtanto ni Manuel, Vilma, Colin, at ng mga bata na ang tunay na hamon ay hindi ang mismong pamamaalam. Ang tunay na laban ay ang paghilom ng kanilang mga puso at ang pagharap sa mga darating na araw ng may tapang. Kailangan nilang pumili kung dadalhin ba nila ang bigat ng galit at puot o kung lalakad sila tungo sa kapayapaan at pagtanggap. At dito nagsisimula ang Cross versus Cruz, isang kwento ng pamilya, tiwala, mga lihim, at mga emosyonal na laban na patuloy pang lumalalim.